father, the radio station went on under Alan Austria and continued to build a solid following. RJ's life in the Philippines was interrupted by martial law. He was exiled and returned after 14 and a half years on March 5, 1986. During the EDSA Revolution, his radio station, then manned by Defense Secretary Juan Ponce Enrile, defected under the direction of the late Father James Reuter and became the voice of the revolution and received the Nom de Guerre Award from former President Cory Aquino. Radyo Bandido's role was repeated in 2001 when it played a key role in the ousting of former President Erap Estrada. DZRJ received the EDSA People Power Freedom Award. Until today, Radyo Bandido continues to play a fundamental role in helping the Filipino people. Ako si Johnny Gomez ng Issue 101. Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10, sabayan na panonood sa Radyo Bandido TV na pakikinggan sa DZRJ 8:10 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes and free-to-air. Live rin po sa Facebook sa pamamagitan ng facebook.com/DZRJ 8:10 AM at sa YouTube channel RJ News PH. Ako po si Rolly Canon. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking programang Opinyon Publiko tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mulang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po sa Radyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 8:10 AM, ganun din po sa Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at sa free-to-air TV. Sa facebook.com/DZRJ 8:10 AM at sa aming YouTube channel RG News PH. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan, Sa katrabaho? o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 8:10 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ 8:10 AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan, ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Silang sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa batas, nagbibigay suwestyon at kaakibat sa bawat mukha ng buhay. Buhay at Batas! Tuwing Martes ng hapon, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido! Magandang tanghali Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Kamusta po kayo? It's May 19, 2020 at akala natin okay na sana pero ngayon po ay tayo ay nasa Modified Enhanced Community Dito Quarantine. sa Metro Manila. Sa all throughout the Philippines naman, yung mga bayan, mga syudad na naka-general community quarantine. Ano po ba ang lagay nyo dyan? Sabi nga nila raw, may joke nga umiikot pag June 1 daw, MMECQ. MMECQ. Matira Matibay, Enhanced Community Quarantine. Medyo ganun nga naman talaga, no? Kasi, ano yun double-edged na statement yun. Matira matibay in a sense of health, yes. Matira matibay din in sense of money. In the sense of wealth, yes. Oo, kasi, yung PC natin sa kalusugan at sa pera ay unti-unting nauubos na. So, ingat-ingat tayo. Nakakalungkot nga, Attorney Carlo, kasi nakikita ko na, sa kalsada, meron ako mga nakikitang able-bodied na mamalimos. And namamalimos sila, nakita mo parang
alam mo yun, dahil nga no work, no pay, walang trabaho. So talagang nakakalungkot isipin, no, na mangyayari sa mga kababayan natin. And syempre, pag kasing babasa ako ng mga reports, economic reports, nakakatakot ang mga prediction. Kasi ang government natin, umaasa as well as other governments na sana ang recovery parang V daw, letter V, na sumadsad tayo, tapos akyat ka agad. Sana ganun. Ang problema, mukhang hindi ganun yata ang mangyayari kasi ang malaki ring question, di ba, sa 2 buwan na talagang enhanced community quarantine tayo, iba maraming sarado. Up to now, marami pa ring sarado. Ang tanong kasi rin dyan, aside from maraming nawawalan ng trabaho, may mababalikan pa bang trabaho ang iba? At hindi lang nangyayari sa ating bansa yan, sa buong mundo po nangyayari yan. Katulad ng mga nababasa ko sa Europa, may mga bansa dyan na in recession na daw sila. Kasi I can imagine nga, di ba, ang dami natin natatanggap na mga inquiries, kahit nga yung mga nag-ooperate na mga kumpanya ay nagda-downsize, nagre-retrench. Ano pa kaya yung mga hindi pinapayagan mag-operate? At marami po niyan ngayon. Kahit na sa general community quarantine, Oo, marami pa rin po sabi pinagbabawalan. Yun nga ang malaking tanong, how will they bounce back? Or will they even bounce back? Makakabalik pa ba yan? Hindi lang losses, tapos talagang kawawa rin. Sabi ko nga, ang tatamaan talaga rin dyan ay ang manggagawang Pilipino. No? Na tayo kasi, umaasa tayo ang buhay natin constant. Diba? Parang constant, meron tayong trabaho, may sweldo tayo. Merong sweldo tapos uwi tayo ng bahay. Oo, meron pambili, meron Oo. pambayad ng utang, biglang niyanig tayo ng ganito. Kaya, I just really hope, no, our government is crafting policies, no, to stimulate the economy also. And of course, syempre rin yung ating panawagan ng mass testing, di ba? Alam mo, Atty. Nikki, meron din ako inaabangan na bill na nakapending sa Kongreso, yung mga economic stimulus packages na yan, na sana bigyang tuna ng kaagaran para at least may makakatulong yan sa mga negosyo na magbukas muli. Oo nga, Seko. Kamusta naman kaya dyan ang mga higit 2 buwan nang hindi nagtatrabaho, di ba? Namimiss nyo na ba yung trabaho nyo o na-realize nyo na mas masarap pala yung ganitong buhay, di ba? To each his own yan. Kasi, kanya-kanya. Kaya nga sabi ko ako sa Facebook, papansin nyo, hindi ako masyadong opinionated dyan. Kasi, syempre, there's always 2 sides to a coin, di ba? So, parang halimbawa, yung iba nananawagan na takot, 'di ba? Takot lumabas o takot na kumbaga dapat hindi pa raw buksan. Yung iba naman na gusto ng buksan at nananawagan na i-lift na yung quarantine. Oo, dahil wala ng pera. So sa akin, I think paggalang, may nakita nga akong parang post rin, magandang umiikot yun na galangin ang opinion ng lahat. Yes. Kasi iba-iba ang pinanggagalingan natin. Halimbawa, ikaw takot ka, ayaw mo nang lumabas, naasar ka sa dagsaan ng tao. Opinion mo yun, oo. Pero hindi mo rin nakita ang punto de vista ng ibang tao. Alam mo, maraming gusto na rin bumalik sa normal. Marami. O kaya yung iba naman, lumabas kasi may kailangan silang bilhin. O kaya iba rin, sadyang talagang sabi nga ipasaway, na-miss lang mag-mall. Pero kanya-kanya yun. Kumbaga sa akin respeto lamang. Kasi napansin ko, meron rin kasi iba na medyo sumisidhi yung galit. Oo, masyadong firm sa kanilang parang nagagalit sila sa mga tao Oo. na hindi sang-ayon sa kanilang mga paniniwala. Kumbaga, ilugar natin yung paniniwala natin sa sarili natin. Kasi Oo. meron namang ibang pakiramdam, ibang pinagkakaabalahan ng iba't ibang mga tao. Kasi ako, iba opinion ko. Oo. Hindi popular opinion ko. Akin, gusto ko buksan na ekonomiya. Kasi tinitingnan ko rin to sa point of view ng manggagawa. As in talagang, di ba? Sabi ko, galing ako sa hirap. Kaya alam ko kung gaano ka-importante ang kakarampot na pera dahil kailangan mo pangkain. Di ba? Hindi lahat may savings. Hindi lahat may mayamang magulang. Yes. 'Di ba? Hindi lahat, actually ilan lang yung ganon. So hindi rin lahat merong mababalik ang trabaho. Hindi lahat. Or hindi lahat pwedeng work from home. So, akin lang, let's be tolerant rin sa mga kababayan natin na So, kahit masyadong nangangailangan opposing rin. yung views, respetuhin po natin yan. Okay. Ngayon sa mga kaka-tune in lang po, no, ang show na to po ay nilalayo namin magbigay ng payong legal sa inyong mga katanungan. So, magpadala lang po kayo, punta kayo, bisitahin nyo po yung Facebook page namin, Ang Buhay at Batas. Mag-PM po kayo doon. At paki-like na rin po.
At meron din po kaming YouTube channel. Baka pwede ho mag-subscribe kayo, hanapin nyo ho ang Buhay at Batas. So doon, mas nakalagay yung episode kung na-miss nyo o kaya merong mga ano rin. Pinutol-putol po namin yung mga episodes, pas kinategorize namin yung tanong naka-specify mismo dun sa episode para mas madaling hanapin. Okay, at bago tayo magtungo para sagutin ang mga katanungan, batiin naman natin, ang ating mga kaibigan, si Jazra Pineda. Sabi niya, good afternoon po, Attorney Nikki at Attorney Carlo. Kamusta po? Hi, Jazra. How are you? Grabe, ilang buwan na tayong ganito. Ilang buwan na tayo naka-quarantine. Kumusta ba dyan sa Texas? I think mas maluwag sa kanila eh. Hindi tulad talaga sa atin yung parang... Masikip kasi sa atin rin naman. Yung bansa natin, ang liit-liit. Tapos ang dami-daming mga tao. So, Tsaka, mga measures talaga natin. sa atin maraming human rights violations. Alam mo yung ganun. Ito, si Lu Gutierrez. Good day po from Gagalangin, Tondo. Hi, Lu. Kamusta dyan? Oh, ayan. Ito si Santiago Elecho. Good morning, Attorney Nikki, Attorney Carlo. Meron siyang tanong, no? Uulitin ko ang tanong ko nung Tuesday, may trinabaho kaming lupa nung 1976. Ngayon, binili ng kapatid ko nung 2018. Tapos na siya ng pa-survey, may sobra na 2 parcel. Isa yung napirma ng waiver, sa amin naman wala silang sinabi. Ang tanong ko ngayon, attorney, paano yung sobra ba? Trabaho namin, ano ang dapat namin gawin? Ito yung hindi natin nakaligtaan natin na tinanong ni Santiago. Salamat po. God bless sa inyo, attorney. Naalala Attorney ko Carlo. Ikaw ganito, bala. Santiago, yung bumibili kasi, pwede niya lang pag-ariin yung kanyang binili. Now, since hindi naman niya binili yung parte na sobra, meron kayong karapatan dito. Ang nagiging problema na lang kung nagkaroon ng pagkakamali sa pagpapatitulo or nagkaroon ng pagkakamali sa pagpapasurvey, nasasama yung parte na hindi nabili dun sa parte na binili. Now, ang pwede lang mag-clarify nito ay isang korte. So, kailangan yung mag-file ng isang action to recover possession or ownership of property. So, ang tawag dito action... Quieting of title ba yun? Iba pa yan? Iba pa yon. Sa quieting of title kasi may titulo ka, tapos may question dun sa titulo mo. Ang nangyari kay Santiago, nawalan siya ng titulo kasi ang lumabas sa bentahan, nabenta lahat, hindi naman dapat lahat. So doon, through yung action ng action reinvindicatoria, binabawi mo yung property na dapat ay sa'yo naman. Doon sa action na yon, pag-uusapan ng korte kung ano yung nabili, ano yung binili, magkano yung binayad, at kanino ba dapat napunta yung property na hindi naman nabili. So lahat ng katanungan mo, sasagutin ng korte. So kailangan mo talaga mag-file ng ganitong klaseng complaint o reklamo sa korte. Okay. So, question naman galing kay Belga. Good morning po, ma'am and sir. Tanong ko lang po yung tungkol sa anak ko. Simula kasi po nang ipinanganak ko siya, hanggang sa ngayon, never po nagbigay ng sustento ang tatay. Tapos, niloloko pa niya po ako. Ang laging sasabihin niya magpapadala, hindi naman po nagpapadala. Tapos, tinanong ko kung may asawa na siyang iba, ang sabi niya wala. Natuklasan ko po nag-asawa na siya ng iba. Pero maraming nangyari po sa amin na di ko po alam. Tapos iniba niya ang pangalan niya, nagtatago pa siya sa amin kasi ayaw magbigay po ng sustento. Nung last messages ko po siya, di niya sadyang binasang chat ko po at alam ko na alam niya po anong mali ginagawa niya. So ngayon po, 11 years old na ang anak ko, gusto ng bata makita siya. Ano pong dapat kong gawin? May trabaho naman po siya. Okay, grabe naman to, Belga. Nagpalit ka ng pangalan. Talaga, istapa ka talaga para lang maiwasan responsibilidad. Alam mo, sige, itong muna, Belga. Hindi siya kasal, no? Mukhang hindi sila kasal. Mukhang hindi sila kasal. Well, kahit hindi kayo kasal, may karapatan masuportahan syempre ang iyong anak. Lalong-lalo na kung kasal. At nandyan naman sa ilalim ng ating family code na karapatan talaga ng isang anak na masuportahan ng kanyang magulang. Yes. Pero tandaan mo, Belga, ang pagsusuporta sa anak ay parehas sa nanay at tatay. Hati kayo doon. So, hindi lamang doon sa tatay. Okay? So, parehas kayo dyan. Tapos sabi mo nga, may trabaho siya. Okay? Meron kang karapatan na mag-file ng petition for support.
una, padalhan mo ng sulat, 'di ba? Pinagtataguan na nga Oo, siya, no? kailangan documented eh. Yung mga verbal na demands na ginagawa natin, medyo mahirap po kasi pwedeng itanggi yun eh. Petition for support ang isang pwede mong i-pursue. Ngayon, kung gusto mo may ngipin, no? Kasi ang hindi ho pagbibigay ng karampatang suporta, no, ay tinatawag na violence against women, 'di ba? So kung hindi sinusuportahan yung anak mo at talagang nananadya pa ng ganyan, iba naman kasi usapan kung kulang ng pera o Attorney Nikki, nagko-comply naman talaga, pero nagtatago talaga ito pinagtataguan. Nagpalit pa ng pangalan. Pwede rin yun kasi criminal offense yan sa RA 9262 pagka yung abusong ganyan na economic abuse, ika nga ang tawag nila. Dagdagan lang natin, Attorney Nikki, kasi nagpalit siya ng pangalan at tingin ko nagpalit ka ng pangalan para makapagpakasal. Ay, Diyos ko. So, dun pa lang, dun sa act na yon, pwede nating tawagin na falsification yon kasi pumirma siya ng marriage contract, public document yon, nakaka-apekto yon sa civil rights at civil status. So, since pinalsifikan niya yung pangalan niya, falsification na kagad ito. Pwede mong idagdag yan kung gusto mong habulin. In addition dun sa kanyang, pwedeng bigamy to. Kasi kung kasal kayo, pero hindi namin alam kung kasal kayo. Hindi namin alam, Kung kasal kayo, pwedeng bigamy rin ito. Di ba? Oo. Okay, but sabi ni Santiago Elecho, okay po, Attorney Nick, Attorney Carlos, salamat sa advice. More power to your program watching from Saudi Arabia. Ayan, sa Saudi. At hirit naman ni Jadiel Pineda, teacher sa government, tuloy sweldo, ang saya-saya ng lockdown. But kung walang source of income, kailangan na buksan talaga. Kailangan lang ingat sa sarili, hindi bahala na si Batman. Actually, hindi man patama sa mga teachers, but kasi may iba, actually sa gobyerno, di ba bayad sila? Yes. Kahit di pumapasok. Kaya hindi rin excited. At meron rin tayong mga ibang mga kababayan na bayad. Swerte nila, kung gano'n. Kasi sa Hindi totoo lahat lang, ganyang hindi kaswerte. lahat gano'n. At Oo. hindi rin obligado sa batas sa totoo lang. Kasi, di ba, fair wage for a day's work. Di ba, gano'n ang usual, Pero kaya nga sabi ko nga, yung mga ganyang bayad during lockdown, I'm sorry kung maasar kayo sa akin, bayad kayo, hindi kayo nagtatrabaho, huwag kayong masyadong maingay na nagagalit sa mga taong nasa labas. Kasi kailangan nila magtrabaho. Kasi kailangan nila magtrabaho. Kailangan nilang kumain at kumita ng pera. Ang dami kasi rin dyan masyadong harsh. Marahas masyado na kung mangkutya sa mga tao na, di ba nga meron yung nagdagsaan daw sa mall, may picture na pinost, sabi nga, bakit ka nandyan? Di ba yung kumuha ng picture? Nag-mall ka rin, tapos nagpupost ang mga pasaway. Hindi akin kasi nakikita ko rin kasi dahil tayo, abogado, may mga kliyente tayo, meron din mga nagtatanong sa atin. Ang dami talaga dinudumog kami ng tanong ng mga empleyado na tinanggal sa trabaho. Kaya sa akin kasi talagang ang hirap talaga mawala ng trabaho, ang hirap mawala ng source of income. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi lang trabaho ang nawawala, kundi mga kumpanya na rin nagsasarado at umalis na ng Pilipinas. Okay, ito naman si Carol. Sabi niya, hello po, from Carol Hamatsu. Hi, Hello, Carol. Parang Japanese ang surname mo, Okay, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Annette. From Annette. Okay. May problema po ako. Lumayas asawa ko last March 11. Alam ko po kasama niya ang kabit niya. Ano pong evidence ang kailangan ko para kasuhan ko ang asawa ko ng concubinage? Okay. Ebidensya ang tinatanong niya. No? So Kasi alam niya ready na na kasi siya. na pag umalis yung asawa tapos nakipag-live-in sa kanyang kabit at kasal yung asawa na yon, concubinage yung nababiolate niya na provision ng revised penal code. Alam nyo, ang pang bababae, okay, na meron ka namang asawa, ay tinatawag na concubinage. May tatlong klase yan, of yes. 3 ways of committing concubinage. First is yung sexual intercourse under scandalous yes. circumstance. Hindi ibig sabihin nasa publiko kayo nasa kalsada. nagsisipig. Ibig sabihin, para bang hindi na kayo nahiya. Yung walang hiya, yung masyadong pinagkakalandakan na may affair siya, Oo, parang pinapaalam sa ganon. lahat. Sa community, Oo. alam na may asawa ka, pero kung ibit-bitin mo yung kabit mo, yung ganyan, yun ang ibig sabihin ng scandalous circumstance, shocking to the morals, to the conscience. Actually, very vague nga sa totoo lang. Medyo ano yan. Pero yan ang sabi ng batas. Yung skandalosong relasyon. Pangalawa,
pinatira ang kabit sa bahay, family home, sa sa conjugal conjugal dwelling. home. Oo. Yan ang ubod ng kapal naman yun, di ba? Doon na nakatira sa bahay. Di ba maraming ganon, di ba? Yung OFW yung asawa, tapos yung pala nakatira na yung kabit sa bahay nila. Pangatlo, nakipag-live-in ka sa ibang lugar sa iyong kabit. At ito yata ang sitwasyon ni Annette, di ba? Oo, umalis nung March 11. Halos magla-lockdown pa lang noon at nakipag-live-in sa kanyang kabit. So, ang gawin mo is mga picture, no? Picture na umuwi sila, magkasama sila doon sa bahay picture. nila. Di ba, live-in na nga sila sabi mo. Isa pang ebidensya dyan, I'm sure baka may mga Facebook posts sila na pwedeng magpatunay o magpahiwatig na may relationship sila. Pwede mong gamitin yan. Hindi mo naman kasi talaga kailangan sila makita sa akto ng sexual intercourse. Hirap naman nun, Mahirap diba? yun eh. Pero kung yung ebidensya na makukuha mo pag dudugtong-dungtungin mo at ang conclusion ay may relationship talaga sila, pwede yon. Isa pang pwede mong gawin, text admissions. Ayan. Pwedeng Kung gamitin yun. Oo. Magaling kang Kaya mong hulihin. magtanong sa text o sa chat, kaya mong hulihin. Pag nahuli mo sa text o sa chat at napaamin mo na nandun siya, kasama yung babae, ebidensya po yun. Pwede pong gamitin sa korte yun para patunayan yung krimen ng concubinage. At paalala lang sa mga kalalakihan, may kulong ito, 6 months and 1 day to 4 years and 2 months para sa lalaki. So, medyo mabigat-bigat din, di ba? Kaya, bakit kaya ang konting politician nakukulong sa concubinage? Ang dami kayang babaero dyan. Ito, naalala ko, Atty. Nikki, meron tayong isa dating kinasuhan ng concubinage. Oo. Ang isang ebidensya na ginamit natin, titulo ng lupa. Sila, nung kabit niya, nasa titulo nakalagay yung pangalan nila. O, diba? At yung titulo na yun, syempre may bahay at dun sila nakatira. Ano yung business partner mo, bumili kayo ng Wala bahay? daw, ano lang, parang rest house. Rest house. Okay, sige. Sabi ni Jadiel pala, teacher pala siya sa government, kaya alam niya. Alam mo, buti ka pa may bayad ka kahit Oo wala nga. kang ginagawa. Swerte mo ha. Si Jeffrey Lalo, kamustang seatmate nung grade 4? Seatmate Oo mo ba nga, no? siya? Yung grade 4, si Jeff. Oo. Kaklase mo Sa yan. St. Paul. Siguro makulit kang bata. Nakakairita mabait ka ako. siguro. Di ba, Jeff? Bibong-bibo. Alala ko to, unang beses kita nakilala nun sa UP, sa college. Alam mo yung mga tao nagre-raise ng kamay nila? Yung nagbo-volunteer at saka pag may tanong, raise ng kamay. Yan, si Atty. Carlo. Sa Kailangang magtrabaho bibong estudyante. Ako yung estudyante sa likod. Tumatakas, paalis. Anyway, okay. So, ang tanong naman ito ni Juvelin. Good PM po. Pwede po bang magtanong, meron po bang makakaso sa tao kung sakali na halimbawa po, ako po may ka-text ako, yung bagong kinakasama ng ex ko, tapos nagte-text po ako ng masasakit na salita at pang mamaliit sa kanya. Pero sa kanya ko lang naman po tinitext. Pero di ko pinagkakalat lahat yon. May ikakaso po ba sa akin ng babae? Yun po kasi yung banta niya sa akin. Salamat po sa pagtugon, God bless po. Si Juvelin, maldita. Syempre naman, ano yun kabit ng ex niya. Hindi ex sabi niya, so ex-boyfriend. Boyfriend pala. Ay, naku, alam mo, Juvelin, huwag pag-aksaya Iwanan mo yung na yun. ex-boyfriend mo. Hindi naman gwapo yun para mag-aksaya ka ng Oo, energy. iwanan mo na yun. Maraming lalaki dyan, ha? Kaya, anyway, sige, hindi legal advice yun. So, Atty. Carlo, paano yun? Nagte-text daw siya ng mga masasama. Siguro sidhin ng damdamin. Siguro nga. At na pagsasalitaan niya. Basta provided, wala kang ibang tao na siniraan kundi yung tao na yun, Kasi Bakit? kung mas kagrabe yung kaso, kung meron ka, kunwari yung ex mo, siniraan mo rin sa text na yon, mas grabe yung kaso na yon. Pero kung ang communication sa pagitan nyo lang dalawa, meron pa rin pwedeng ikaso sa'yo. Ang tawag dito ay unjust vexation. Alam nyo, sa Pilipinas, isa lang ho tayo sa napakakonting mga bansa na meron mga weirdo na mga batas. Ang batas ho na to ay nasa revised penal code na tinatawag natin na unjust vexation. Ito ho yung krimen ng pang-aasar, in short. So, pag talagang ang intention mo, yung intention mo talaga, ang gusto mo mangyari ay sa pag-communicate mo, sa pagkasalita mo, sa pag-uusap mo dun sa tao na yun ay asarin siya at pilitan siya na maasar, pwede ho kayong maging liable sa krimen ng unjust vexation. So, criminal case yun. Pero di ba parang may civil case din na ating civil code? Oo, Merong pwede rin. mandato na everyone must act
'di ba? Na ako justly or Everyone must in the exercise of his rights act in good faith and may with mga justice. ganyan. So, Oo. pag halimbawa, may damages dito sa inaaway mo, let's say hindi siya makatulog, na-depress siya. Pwede naman civil case. Pwede civil case, hingan ka ng damages. Pero alam mo, bihira, parang wala pang nagkakaso ng ganun. Mahirap kasi No? sa batas ho kasi natin, yung korte natin, para magbigay siya ng damages, dapat may damage na nasasuffer. Ang sa atin, ang iniisip ng mga judges natin, kung ano yung nasuffer mo o ano yung injury mo, yun yung ibibigay niya. Kumbaga parang susuklian lang. Ang hirap kasing hanapin yung figure amount o kung magkano yung ibibigay ng judge dun sa, kunwari, naasar ka, ano bang ilalagay mo dun? 10,000? 5,000? 100,000? Medyo Wala. mahirap po yung basihan na yun. Sa akin, pikon talo. Di ba? Alam mo kasi, di ba tayo medyo may edad na tayo. So lumaki tayo sa panahon, hindi pa politically correct ang mga tao May bullying pa nun, di ba? Oh, wala. Tayo parang hindi kinocoin yun eh. Bahala ka, depensahan sarili mo. Di ba ganun tayo noon? Ngayon, medyo mas sensitibo na yung mga tao. Mas politically correct now. Na ganyan. Ngayon, Na, so, Jubilin, so yun nga, unjust baka pwede vexation. kang mademanda. Yun kasi Oo. yung concern niya. Dahil Kung madedemanda ka. siya yung Pero, nagte-text ng masama. Ganito na lang. Yung kasing unjust vexation, meron niyang prescriptive period, 30 days. Ay, oo. So, So, kung lumampas na ng 30 Pag days. lumagpas na ng 30 days, yung pinakahuli mong text, Text. hindi ka na pwedeng kasuhan. Ayan. Nakasuspend Parang ng quarantine. Nagbibilang ka ng araw. 30 days na ba? Pero Okay. yun nga lang, nakasuspend ng prescriptive periods natin ngayong quarantine, ha, na parang nag-issue yata yung gobyerno natin ng ganyang klaseng mandato. So, pag na-lift yung quarantine, tatakbo yung 30 days mula dun sa panunong huli Text ka ulit. nag-text. Sige, okay. Si Beth naman, Attorney Carlo, pakibasa. O, galing kay Beth. Hello po, may share lang po ako about sa nanloko sa akin. Hinihingan niya ako ng pera dahil may bibilhin kaming lupa. Sa kasulukuyan, di pa naman po siya bumibili. Ang lupa na hinihingan niya po pangbili ay pang building permit daw po at magbibigay dapat ako ng 48,000. Nalaman ko lang po sa iba na ang Nakabili sa lupa. nakabili sa lupa na dapat bilhin niya pero nagbigay na ako ng 385,000. Ano po ba ang gagawin ko? Nasa barangay na po ang demanda ko laban sa kanya. Okay po, thanks. Ayun. Ayan, Beth naman, hindi gumagamit rin ng period. Oo, tuloy-tuloy Nahirapan talaga, tuloy one kami sentence. magbasa. Isang sentence Hindi, okay lahat lang yun. Okay. So, nangyari, may binigay siya na pera. Pambili na, dapat. Pambili dapat, 385,000. Pero nalaman niya dun sa bumili na mismo ng lupa na hindi pala binili. At pangalawa, hinihingan din siya ng pangbayad sa building permit. Pero yun nga, nung hinihingan siya, alam niya na hindi pa pala. In short, niloko siya. Oo. Anong liability nung nanloko sa kanya, Attorney Estafa Carlo? ang tawag dito, Beth, estafa. Yan talaga, klarong-klaro yan. Nagbigay ka ng pera para gamitin sa isang bagay at sinabi nung tao na yun na gagawin niya ito, pambibili niya ito o gagamitin niya na pangkuha ng bagay na yun pero hindi naman natupad. At nung hiningi mo yung pera, hindi naman sa'yo binalik. So, una mong gawin, i-demand mo, hingin mo yung pagsauli nung 385,000 na hiningi sa'yo. Tapos kung hindi nangyari ito, mag-file ka na ng estafa. Okay, it's already 12:30. Kailangan po namin mag-pause for a commercial break. Huwag kayong aalis, babalik ang Buhay at Batas. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan Sa katrabaho? o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan, ang buhay ay parang batas. paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa iyo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas.
Ako po si Mike Francisco at iniimbitahan po kayong makinig at manood sa aking programang Litrato Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa paborito nating istasyon, Radyo Bandido TV. Simulcast on DCRD 8:10 a.m. at Sky Cable Channel 224. At syempre sa TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. At meron din po kaming social media account na pwede nyo bisitahin. Facebook.com/DCRD 8:10 a.m. at sa aming YouTube channel, RJ News PH. Kaya tara na, mag-like at mag-subscribe para tuklasin ang mga issue na naglalarawan sa ating bansa. Dito lang sa Litrato Philippines. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV, Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes and Free-to-Air TV, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. at YouTube channel RJ News PH. Hello mga katribo, kumusta po kayo? Ako si Romel Madrigal at inaanyayahan ko po kayong makinig at manood sa aking programang Reporters Hour tuwing Martes ng hapon, 5 hanggang 6 ng gabi sa Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m., Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes and Free-to-Air TV, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., YouTube channel RJ News PH. Magkita-kita po tayo. Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. At kasalukuyan po naming sinasagot ang inyong mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Yes. Bago tayo magtungo sa tanong ni Mina, batiin ko lang si Mila Apolinario Sumailo. Sabi niya, hello po, watching from Zamboanga City. Hello John Mila. And ito naman ang tanong ni Mina. Hiwalay na po ang anak ko at ang wife niya. 1.5 years lang sila nagsama. 6 years na po silang hiwalay. May anak na po yung anak ko. May partner na rin po yung manugang ko. Pwede po bang magdemanda yung babae sa anak ko ng concubinage? Alam naman po ng manugang ko yung relasyon ng anak ko at ng ka-live-in nila simula pa lang. Ang sabi po niya okay lang po sa kanya. Basta wag mawawala ang sustento. Nag-file po ng annulment ang anak ko pero ang sabi ng manugang ko pag tinuloy niya ay magdedemanda siya. God bless po and ingat po kayo. Tingin ko ang nangyari dito kung bakit nagte-threaten yung ex na yan kasi Para humingi ng pera. Oo, natatakot siya na pag nag-file ng annulment at nag-grant, mawawala na siya ng suporta. Baka ganun, ano? Ganito yan. Hindi na tayo pupunta doon. Ang bigay na lang natin yung relief kung pwede rin bang ma-filean siya. Alam mo, ang krimen ng concubinage, adultery, ay private crimes. Yes. At may mga depensa. Yan. At isa sa mga depensa doon, Attorney Carlo, ay? Consent. Di ba dito sa nangyari na to? Pumayag sila sa ganung klaseng arrangement Pareho Although na nga illegal, sila. illegal, 'di ba? Sabi naman ng may kaso 'yan, 'di ba? Sabi ng Supreme Court, illegal yung mga ganyang arrangement. Pero it will not bar you from raising that consent as a defense. Kasi ang punto naman doon mampupukol ka ng bato, ikaw rin pala dapat pukulin ng bato. Pareho kayong may kasalanan so hindi ka pwedeng manisi. Oo. Now, kailangan lang dito dokumentado yung consent hindi yung sabi-sabi lang kasi mahirap patunayan. Pero siguro pwede ring isipin natin na since meron silang ganung message, arrangement, diba? Pareho na silang may iba't ibang kinakasama. Siguro that might be proof in itself of consent, lalo na kung matagal na silang hiwalay at may sariling kinakasama. Okay, batiin ko lang si Making Cruz. Sabi niya, hello po from Umingan, Pangasinan. Hello sa Making. Pangasinan. Oo. Okay, next question galing kay Lynn. Hi po, magandang araw. Ako po ay may 2 pong anak. Hiwalay po sa asawa. 9 at 8 years old pong anak ko. Ang problema ko po is hindi sapat yung binibigay ng tatay ng mga anak ko. February po, hinihingan ko po siya para pang budget ng mga anak niya pero binigay lang ay grocery na worth 500 pesos. Lang po ata yun na ang laman ay gatas, noodles, delata, biskwit na 2 balot.
2 balot, hindi man balot. Mukha ng balot balot. pala. Sa tingin niyo po ba sapat na yon? 9 at 8 years old na po mga anak niya sa akin. Di po siya nagbibigay ng pera, pero mismo akong bumibili na dapat na need ng mga anak niya. Kasi walang sustansya mga binibili niya. Pero ayaw niya. Itong nag-lockdown, sa pilitan lang siyang nagbigay ng 1.5 nung March. Tapos wala na din pong nasundan yon. Ever since, lagi po ganyang ginagawa niya. Mas marami pa po yung time na wala talaga siyang binibigay sa akin para sa mga bata. Okay, Lynn, ganito. Suporta na naman, no? Ang dami talagang, siguro lalo na Attorney Carlo ngayong mga lockdown, Lalo di ba na quarantine, ngayong lockdown, oo. na parang, syempre, nasa bahay lahat yung mga bata, palagi, yung pamilya. So, I'm medyo, sure yung pagkonsumo, yung consumption natin mas ng pagkain, malakas. lumakas yan. o ganito yan, Lynn. Kasi ang mag-asawa kayo, di ba? Mm. Kayong mag-asawa, obligasyon nyo parehas na magbigay ng suporta sa inyong anak. I Yes. always want to underscore this one, Attorney Carlo. Kasi ako, I'm all for women's rights. Pero alam mo, pag nanghingi rin tayo ng, halimbawa, more power o kung ano mang mga binibigay sa ating incentives, Mas na-highlight yung we obligasyon. also have to Oo. share in the responsibilities. So, sa family code natin, Lynn, parehas kayo dapat ng asawa mo. Na sumusuporta Na sa bibigyan parang suporta anak nyo. sa anak nyo. Ngayon, tinatanong mo kung okay lang ba yung 500 na worth ng goods o kung ano man. Wala ho tayong exact sa batas natin sa family code na kung ano yung ibibigay na mathematical computation. Walang ganon. Napakalawak ng pamantayan ng amount of support, which is based on the needs of the receiver and the capacity of the giver. So, ang ibig sabihin ho nito, kung hindi naman kaya magbigay na mas malaki pa sa 500 pesos yung asawa mo, hindi siya mahihinga ng suporta ng mas lalaki doon. Pero kung kaya naman niyang magbigay ng mas malaki doon, ay dapat nga siya magbigay. At ang suporta na nilalayo ng family code, hindi nito sinasabi na pera lamang. Pwede rin kasama sa suporta yung pagbibigay ng grocery o pagbabayad ng tuition fee. So, yun ang problema kasi medyo si Lina asad hindi raw masustansya. So, medyo yun mababaw na ground yun ha, to be honest with you, Lynn. Pero yan ang gawin nating basis. Kasi kung halimbawa binigyan ka ng 1.5 nung March, tapos yung pala ang sweldo niya ay 100,000 pesos, ay medyo mababa yun, di ba? So, ubod ng baba yun. Di ba? Pero kung halimbawa, medyo minimum wager, baka mukhang okay na siguro yun. Tapos kasi, marami pa siyang sinusustentahan. Kunyari, gamot, binibili siya ng gamot. Okay. Batiin ko rin. Ito, tapos na pala. Ito naman tanong ni Francisco. Above minimum po ako pero wala po kaming benefits and 13-month pay. Pwede ko bang habulin yon? Siyempre. Oo naman, siyempre. Francisco, alam mo, meron talaga tayong labor standards under sa labor code natin. Hindi lang naman minimum wage ang dapat sinusunod ng employer. Yung minimum terms and conditions of employment, kasama doon yung mga benepisyo, holiday pay, overtime pay, at iba't iba pa. At kasama yung 13-month pay naman, pagka nakapagtrabaho ka na ng isang buwan, at least 1 month sa isang kumpanya, entitled ka na sa 13-month pay. Ngayon, kung hindi na ibibigay sa iyo yan at employed ka pa, pwede kang lumapit sa DOLE, no? Regional Office. So, ang gagawin ng DOLE doon, pag nag-file ka ng complaint, magpapadala sila ng labor inspector. Yung labor inspector, uutusan yung employer mo na buksan yung kanyang libro para mabusisi kung talagang nire-remit at binabayaran yung nakatakdang benepisyo na dapat ay binibigay sa isang empleyado. Okay, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Nelson. Galing kay Nelson. Hello po. Hingi lang po ako ng tulong kung paano namin mapapalitaw ang taong umutang sa amin. Opo, sa amin, dahil hindi lang ako ang nautangan. Ang tao pong ito ay uutang ng pangkapital. Tapos pinapautang din niya po sa iba ng 5-6. Una po akong nakakuha sa akin siya ng 100,000. Binalik niya sa loob ng 2 taon. Nag-renew po siya ulit ng 80,000 na ang usapan po sa pinirmahan niyang papel at 3 months lang at bibigay niya sa akin lahat kasama ang tubo na 10%. Sa kasamaang palad po ay wala siyang naibalik sa akin na 80,000 na kinuha niya sa akin noon pang September 2018. Mula po sa mga araw na yon ay hindi ko na siya matawagan. Hindi na rin siya nagpapakita. Ayon po sa tita ko na malapit sa bahay nila, nasa loob lamang siya ng bahay at hindi lumalabas at hindi nagpapakita sa kanino man. Maging ang mga pamilya niya ay tinatanggi niya na wala siya doon. Lalo na po ang asawa niya.
Sana po matulungan nyo ako dahil hindi lang ako ang nakuhanan ng pera. Salamat po. Nako, yan ang mga talagang mga magaling manloko, di ba? Oo. Pero ito naman si Nelson, pinaulit. Nagpapa 5-6 pala. Hindi, kasi naman siguro na iso yung kabuuan ng 100,000 pas may interest. Okay. O ano ba, Attorney Carlo? Anong lagay dyan? Nelson ang lagay dito. Tingin ko small claims lang ito. The matter is only a civil case. Pero sa small claims naman, mapipilit mo siyang lumabas ng bahay. Kasi, ayun, yung small claims yun, it is itong pamamaraan ng ating mga korte kung saan pag hindi humigit ng 400,000 ang utang sa'yo ng tao na yon, hindi mo na kailangan ng abogado. May form ka lang na fill-upan sa executive executive clerk of court ng Metropolitan Trial Court ng syudad o munisipyo kung saan ka nakatira, tutulungan ka nila doon mag-fill up ng form. Tapos may babayaran ka na filing fees. Normally 2% ito ng hinihiling mo na amount. So sa lagay nito, kung 80,000 yan, magkano yun? May na ako sa math, 1,600. Tapos siguro 500. So may mga roughly 2,000 pesos kang babayaran na filing fees. Now, kung hindi siya magpapakita, ay syempre matatalo siya doon. At pag natalo siya doon sa kaso na yon at napatunayan mo sa judge na may utang talaga, ang susunod na mangyari, mag-i-issue ng decision yung korte at writ of execution, pwede mong samahan yung sheriff para kalampagin siya sa bahay at maningil ng utang. And this time, makakasingil ka na. Alam mo, yun talagang hirap sa mga utang. Yung pinagtataguan ka. Oo. 'Di ba? Ang bait-bait pag nangungutang sa'yo, pag nangungolekta ka, parang ikaw pa na mamalimos, no? Yun yung maling perception Kasi hirap. utang to dapat bayaran. Ayan, okay. So, batiin ko lang si Roy Pichay. Sabi niya, good afternoon watching. Hi, Roy. Thanks for watching. Yes. Okay, next question galing kay Rosenda. Sabi niya, magandang hapon po. Tanong ko lang po kung sino ang mas may karapatan. Ang unang pinakasalan o ang pangalawang pinakasalan? 2014 po, nag-abroad asawa ko. Tapos 2016, bumalik po ng Pilipinas. Nagpa-convert po siya ng Muslim. At nagpakasal po sa iba. Ngayon, sabi po sa akin ng babae, wala na daw po kaming karapatan sa asawa ko kasi kasal na po sila at hindi na din po nagbigay sustento sa amin. Ano po ba ang magandang gawin? Lubos po ako nagpapasalamat. Sana po mapayuhan niyo ako. Gusto ko po sanang idemanda, kaya lang wala po akong pambayad sa abogado. Okay, Rosenda, ganito yan. Alam ko, narinig ko na yung estilo na yan ng ibang mga lalaki. Style nila, magpapakonvert daw sila sa Muslim para makapag-asawa ulit. Sige, i-dispel lang natin yung myth. Alam niyo po kasi ganito yan. Meron naman po talagang divorce sa Muslim laws. Diba? And they're also allowed to marry more than one. Ayun. Pero hindi basta-basta lamang. Okay? So, meron na naging kaso ang Supreme Court na sinabi niya kasi parang ganito rin ang nangyari yung Atilano versus Nolyora. Nagpakasal ulit. Oo, nagpa-convert tapos nagpakasal ulit. Kasi sabi nila under Muslim laws, pwede raw magpakasal to have many wives, no? Pero sabi ng Korte Suprema, hindi applicable yan. No? Pwede lamang maging applicable ang Muslim laws. Kung halimbawa pares kayong Muslim, nagpakasal kayo under the Muslim laws. Meron silang sariling seremonyas yan O kaya, ang Muslim ay lalaki, tapos yung babae hindi siya Muslim, pero nagpakasal sila under Muslim laws. 'Di ba? Ganyan yan. Kayo, Rosenda, hindi naman kayo nagpakasal under Muslim laws. Para biglang sabihin niya magpa-convert lang siya tapos mag-remarry siya. Applicable na kagad yung hindi na kagad. So, hindi uubra, sabi ng Korte Suprema. Hindi uubra because the first marriage was not celebrated under Muslim laws. No, kahit nagpakasal pa ng pangalawa using Muslim laws, the first marriage was not solemnized under those laws. 'Di ba? So hindi mo pwedeng ikutan ng batas na nagpapa-convert ka. At nabanggit rin dito Attorney Carlo ng Korte Suprema, hindi rin naman ganun basta-basta lang pwedeng magkaroon ng second wife. Ganun kabilis sa Muslim. Medyo pinahagingan ng konti ng Korte Suprema. Alam niyo po kasi sa Muslim laws, may sarili rin silang courts na tinatawag na Sharia courts. At sabi ng Korte Suprema, pag gusto ng Muslim mag-asawa ulit ng pangalawang wife, kailangan inonotif para may court proceeding pa yan. Yung korte, magpa-file hain sa korte at yung korte ino-notify yung first wife, may proseso. Hindi automatic.
hindi automatic, may proseso daw yan under Muslim At laws. pag hindi nasunod yung proseso na yun, obviously, sham yung yung pagsasama. Oo. Kaya kayo pong mga kalalakihan na nag-iisip mag-convert, maging Muslim para mag-asawa ulit. Pag-aralan nyo po muna kung paano. Hindi po Bago gawin uubra. Hindi uubra. Dahil sa tinuruan mo nakita na na yan ng Korte Suprema. Hindi rin. Pag kasi, Katoliko ka, kinasal ka, di ba? O tapos yung asawa mong balahura, magko-convert to Muslim para mag-asawa. Hindi yun uubra. Dabi ko talaga, iisip ko pa. Huwag mo nang turuan na kalokohan yung mga tao. Okay? So, Rosenda, kaya mo yan ngayon. Lumapit ka sa... Kasi, di ba, yung kabit pa yung ang lakas ng loob. Lakas ng loob, nagagalit pa, And wala ka na raw mind you, karapatan. ganito, since hindi valid yung kasal ni Rosenda nitong asawa mo dito, dahil kunwari, nag-convert ko sa pangalawa, nag-commit rin niya ng bigamy. Yes. Bigamy yan. Kaya patay ang asawa mo. Okay. Next question naman galing kay Anonymous. Sabi niya, Sir, badly need your help. Ano pong pwede gawin yung asawa ko mag-8 years na di nagsusustento sa anak namin? Gusto ko sana magsustento siya kasi lumaki na ang gastos lalo sa pag-aaral. Pero wala akong masyadong trabaho at kinakapos ako. Di ko alam saan siya nakatira ngayon, pero yung magulang niya alam ko at patuloy siyang pinagtatakpan. Bakit ang dami ngayon nagtatanong tungkol sa support, no? Baka yung panahon din kasi, lahat nangangailangan, tapos yung hihingan mo, wala rin siguro. Pero ang masakit rin kasi dyan, katulad nito, nung kay Anonymous, asawa niya. Yun nga lang, nagkahiwalay. Pero, alam mo, hindi porket hiwalay kayo mag-asawa, wag niyong idama yung bata. Dapat diba? continuously nang susuportahan Sinusuportahan. sila. Kawawa naman nga, di ba? Alam niyo ho, kahit ang, let's say, ang mag-asawa ay separated in fact. Let's say, umalis na sa bahay yung lalaki o nakatira na sa ibang bahay, hindi napuputol ang kanyang obligasyon na magbigay ng suporta. Continuous yan. Kaya alam mo, hirap talaga, no? Ang daming ang ganyan at marami talaga. Kaya nga, ang dami ng single mothers, di ba? Or single fathers, no? Kasi, kumbaga, parang sila na lang nagtataguyod kasi hindi na maasahan yung asawa, di ba? Kaya bilib na bilib ako sa mga taong gano'n na kinakaya talaga nila. Pero halimbawa, sa katulad ng kay Anonymous na wala siya masyadong trabaho. At kinakapos siya. Saan pa siya tatakbo, di ba? So, yan, dyan tayo yung na nabanggit namin. Maaari ka mag-file ng petition for support. Hindi nga raw mahanap, Attorney Nikki. Pinagtatakpan daw ng magulang mahuhuli mo rin yan. Alam mo, diba? ganito, kung ayaw talaga magbigay ng sustento, tapos may pruweba, padimanda mo ng vouchy. Tapos nag-issuean ng warrant of arrest yan, dilitaw rin yan. Pag lumitaw na yan, tsaka na kayo magtuos. Kasi ganito yan, under sa VAUSI RA 9262, ang hindi pagbibigay ng tamang suporta sa iyong asawa o sa iyong anak ay tinatawag na economic abuse. At ito ay violence against women. At ito ay may kulong. So, yan. So, kung halimbawa magkaroon ng warrant of arrest, yung asawa mo, lilitaw yan. Dahil pag pinagtakpan siya ng mas kinino man, pati rin yung nagtakip sa kanila, liable din for obstruction of justice. Ito, si Jerry Lim, sabi niya, hello mga attorney, ingat kayo dito attorney, no matter what, kailangan mo mag-support sa mga anak mo. Ayun, ganun rin naman talaga dito, kailangan talagang suportahan yung mga anak. Marami lang talagang balahura. Tinatakasan, nagpapalit. Kanina yung tanong, nagpapalit pa ng pangalan. Grabe. Ang creative. Diba? Mga Pinoy talaga. Yun din, di ba? O, nagpapalit ng religion. Alam mo, sa atin talaga, very creative ho tayo. Ito naman si Sharish Asharish. Hello po, Attorney Nick and Attorney Carlo. Mabuhay po kayo at mabuhay Pilipinas. Maraming salamat po muli sa mga payo nyo. Marami kaming natututunan sa programa nyo po. God bless us. More blessings po sa lahat. Uy, salamat naman, Sharish. Nakakataba naman ng puso na may nakaka-appreciate ng ating legal advice. Yun naman gusto natin gawin is alam mo kasi ang hirap pag hindi natin alam yung karapatan natin. Pwede tayong apihin. Pwedeng mali ang gawin natin, 'di ba? At I must admit, mahal naman talagang kumonsulta sa abogado. 'Di ba? So sa akin ito, at least meron tayong avenue na nakakatulong tayo. Ako at hindi lang isang natutulungan natin, pati mga listeners kasi ang mga problema ho natin
Very common po yan. At I'm sure po, hindi lang po yung isa yung nagkaroon ng similar na problema doon kay Anonymous o yung nagpalit ng pangalan or yung hindi sinusuportahan. So, yung tanong nila, nakakatulong rin po sa lahat. Actually, related dito yung kay Heart naman, tanong niya, Sir and Ma'am, ako po kasal, asawa ko, tapos ngayon asawa ko nasa kabit niya. Nagsama sila, tapos yung sustento po na pinapadala na pera sa dalawang anak, 500 and 700. Paano po bang proseso niyan, Ma'am? Hindi na ako naghabol sa asawa ko. Yung sa akin lang sustento sa mga anak ko. Grabe, di ba? Umabot na sa point na, sa bagay nga naman, ako ito mga kababaihan, pag kayo iniwanan ng asawa niyo, huwag niyong habulin. Hayaan niyo siya maghabol. Di ba? Para sa akin, kung ayaw sa iyo ng tao, huwag mong puwersahin na mapunta sa iyo. Kasi attorney, ang hirap lang rin naman kasi kung iniwanan man yung babae ng lalaki or vice versa, wala pa rin tayong diborsyo. So medyo ipit I rin. know, ipit ka. Yan Pero yung mahirap sa atin. Pero sabi niya nga, yung support na lang. Oo. Katulad na nabanggit namin kanina kay Anonymous, pwede ka mag-file ng petition for support or pwede rin sa BAUSI RA 9262 kung halimbawa ay ang kanyang support ay hindi sapat, 'di ba? Pwede rin. Pero petition for support. Pero ang maganda diyan, pwede naman munang barangay. 'Di ba sa barangay, kung magka-same barangay kayo, mag-ano ka doon, maghain ka ng complaint, 'di Tapos ba? Heart, ipunin mo yung mga resibo, hatiin mo into 2, then yun yung halaga na yun na makakalap mo, yun yung sisingilin mo. And magkakalimutan magbigay ng demand, ha. Mas maganda sana kung nasa sulat, nakalagay doon na magbigay ka ng suporta, ganitong halaga, or kahit i-text mo, at least meron kang extrajudicial demand na binigay na. Kaya sabi nga ni Jerry Lim, kaya ako isa lang. Hehehe. Oo nga, isa lang. Talagang Tsaka ang gastos nun kung marami, hindi ko maisip ngayon. maraming anak, kabit. Lahat. Dami mong susuportahan. Hindi ba? Oo, di ba? Kaya yung mga politician, mahilig niya kasi kayang-kaya nila. Okay. Ayan. Sabi ni Winnie Ching, hi po sa inyo, Attorney Carlo at Attorney Nikki. Live now na po. Hi, Winnie. Hi, Winnie. Ayan. Sabi ni Attorney Nikki, sabi ni Jerry Lim, kasi ganyan din kami po, pero supportive naman si Papa ko dahil kahit dalawang pamilya niya. Ayun, di ba? Basta yun na nabibigyan ng karampatang support. Huwag kalimutan yung obligasyon Sa mga anak. Yes. Diba? Okay. So, next question. Ito parang support din. Galing kay Leslie Ram. Pwede po ba magtanong? Itatanong ko lang po, may sustento pa po bang makukuha ang anak ko sa tatay niya kahit hindi niya ginagamit ang apelido nito? Nagbibigay naman po pero hindi lagi. Nagbibigay lang sa pilitan pa, tapos isang beses lang sa loob ng 3 buwan. Tapos 4K minsan po, 5K. Wala naman po sana akong angal dun, kaya lang sana magkusa na lang siya magbigay. Hindi yung kailangan ko pang kulitin siya at saka na yung monthly naman kasi para naman sa pag-aaral ng anak niya, hindi naman para sa akin. Ayun, pasok talaga to sa support. Pag-aaral ng kahit hindi apelido ng tatay, basta anak niya, may obligasyon may obligasyon din siyang magsuporta. Now, ang gusto ni Ella, Leslie Ram ay gusto niya raw kung pwede monthly. Yung kumbaga merong regularidad, hindi yung kung kailan lang siya makita, kung kailan lang sila maalala. Nakaasa naman kasi yung ganun no? Parang inaano ka. Pwede yan, pero kailangan pumunta ka sa korte. Or magkasunduan kayo. Ayun, alam niyo yung PAO ngayon, meron silang isang magandang device na ginagawa Kung merong magpa-file ng petition for support, sa opisina pa lang mismo ng PAO, papatawagin na yung parehong partido at susubukan ng public attorneys natin na pag-usapin sila. Tapos malay mo, swerte yan at magkaroon ng agreement. Pwede pong i-enforce yung agreement na yun sa korte. So, mas madali po pwede magka-compromise, no? Compromise, pwede. Tapos yun ang i-enforce mo. Pero mind you, ito pala, ang support po kasi sinasabi nila ay provisional. Ibig sabihin, nagbabago. Hindi porket, nagsabi siya na, 5,000 every month, papadala ko, ganun na forever. Hindi. Kasi ito ay magbabago, depende sa pangangailangan ng bata. First, pangangailangan ng bata. Halimbawa, let's say, pwedeng tumaas kasi biglang, let's say, tumaas yung tuition fee, o pwede rin bumaba. Let's say, hindi na umiinom ng gatas, di ba, Dede? So, or iba na yung gamot na ginagagamitin para sa bata. At importante, depende rin to sa kakayanan nung nagbibigay. So, kung halimbawa, itong sino ba to, boyfriend niya, yung ex-boyfriend niya, nawala ng trabaho, walang kakayanan. Or pwede siyang tumigil ng support. Biglang nanalo sa loto, ano?
O kaya Swerte. na-promote, pwedeng tumaas. Depende yan. So, provisional yan. Hindi rin, kumbaga sabi mong napako na talaga yan. Set Pero in kung stone. gusto mo ng regularity talaga, kailangan mong daanin to sa isang legal na proseso. Ayun, pwede mong tukuyin sa PAO, baka magkaroon ng kasunduan, o kung hindi man, kailangan mo talaga mag-file ng isang court action, petition for support. Okay. Ang tanong naman ni John Rick, ano po ba ang pwedeng ikaso kapag ang sarili mong gamit tulad ng mga damit ay sinira ng kasama mo sa bahay? Sinira? Ano ba yan? Ano ba naman klaseng mga kasamahan mo sa bahay? Oo, Sinira, bakit may naman matinding sisirain yung damit mo? But I think that happens, Oo, no? it Parang does. paminsan, lalo na, baka hindi ko alam kung boarding house ba to, ano sila, isang compound, tapos meron ka nakaaway, Oo, tapos nilalabas dyan. imbis na gantihan ka, yung damit mo na lang yung hinari. Nako. O ano, Attorney Carlo? Tawag dito malicious mischief. Isa Ay, na naman may itong krimen krimen, oh. sa revised penal code. Ang malicious mischief ay paninira ng gamit ng iba, at ang gusto mong gawin ay magdulot ng perwisyo o damage dun sa siniraan mo ng gamit. Obviously may damage talaga na dahil nasiraan ka ng gamit. Yun nga lang, hindi normally kasi hindi namin papayuhan na mag-file ng kaso laban sa isang kasamahan mo sa bahay. Kasi nga, araw-araw kayong magkikita. Araw-araw kayong magkasama, tapos magpa-file ka ng complaint affidavit sa piskal, tapos baka pwedeng pag-usapan nyo na lang. Siguro maganda dito, mag-file ka ng complaint sa lupon. Alam nyo, mga lupon natin, they are wise because of age. They will mediate. And oftentimes, papagalitan pa nila yung nanira ng kasi gamit minsan mo. Baka mababaw na awayan, Oo. ganyan. So, parang bata yun. Hindi namin dinidisregard, ha? Di ba ganun yung pagbata, sisirain yung laruan? Pero kasi may complications, iba sa pag-file ng kaso. Talagang di na kayo magkakabati niyan. Galit-galit na talaga yan. Tapos, pwede pang mag-escalate yan sa mas grabe pa. Kung ako yun, sirain ko yung gamit nun. Turn eye pa. Gantihan ba? Hype siya, di ba? Ako yan, sorry Kahit abogado ako. Sige, ito naman, last na. Meron tayong a couple of minutes. Galing kay Karen. Good PM po, attorney. Ask ko lang po, sana, if mahal po ba magpa-change ng surname ng anak? Naka-apelido siya dati sa ex-boyfriend ko. Balak sana namin ipa-apelido sa asawa ko ngayon kasi kasal na po kami. Pwede po ba yon? Thanks po. Naku, Karen. Oo, So, ang nangyari ganito, meron kang anak sa ex-boyfriend mo, apelido ng ex-boyfriend mo, tapos nakahanap ka ng iba, nag-asawa ka. Alam mo, tas gusto mo pa-change yung surname ng iyong anak sa surname ng asawa mo kasi kasal na kayo sa iba. Kasal ka sa iba. Hindi change of surname yan. Hindi usapin ng change of surname. Hindi pwede yon na gamitin ng anak mo sa ibang lalaki ang apelido ng asawa mo ngayon. The only way to do that is if jointly i-adopt mo at ng asawa mo ang iyong anak. Take note, jointly pareho kayong mag-asawa dapat ang magfa-file ng petition for adoption. Yun ang way para mapaltan ang surname ng anak mo. So, ang mangyari, pag nag-file kayo ng petition for adoption, kayong mag-asawa jointly, hindi na siya illegitimate child mo. Magiging legitimate child mo na siya kasi adopted na siya ng ninyong dalawa. Pero kailangan yung adoption. Hindi pwedeng change of surname lang. No? Kasi alam mo, hindi naman talaga siya yung tatay. Yan ang iniiwasan din ng batas natin na ganun lang kadaling palitan, di ba? So, I'm sorry, Karen. Kasi ang tinatanong lang ni Karen kung mahal ba yung change of surname. Hindi. Mas mapapamahal ka. Oo. Kasi kung adoption, court proceedings yan. At mahaba-haba yan. Dadaan pa yan ng mga may Meron pang seminar kayong pupuntahan sa DSWD. Ang daming at magastos ang abogado, and roughly ang pag-a-adapt would take years, no? Siguro, years yan. at least a year and a half. Ayan. At least. Ayan. Okay. Nako, 2 minuto na lang at mag-1 o'clock na. At kailangan namin magpaalam. Pero syempre, nais namin paalalahan na naman kayo na kung meron pa kayong katanungan at ang dami rin kasi kahit nakapila din, we try our best. Kaya napansin nyo kung nagpa-follow kayo sa Facebook page namin, we give out answers paminsan halos everyday kahit kung nasan man kami para mabawasan naman yung pila ng tanong. Pero please visit our Facebook page, Ang Buhay at Batas. Paki-like. Also our YouTube page. Mag-subscribe rin po kayo sa Ang Buhay at Batas na YouTube. Abangan po natin ang susunod na programa na Litrato Philippines ni Mike Francisco. Muli po, ako si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.
You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFW